araw po sa inyong lahat. Ito po ako muli si Aching Vivian. And welcome to Aching Vivian 101 Baking. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers na tumatangkilik sa aking mga nakaraang vlog sa kabila ng lahat na ako'y nawala na mahigit isang buwan. And thank you, Lord, for this day. And thank you, Lord, at ako'y nakarecover na sa aking surgery. So now, papakita ko naman sa inyo ang iba't ibang klaseng pagbe-bake ng mga tinapay na ating pang-araw-araw na pang-merienda o panghanda. Ngayon, tayo'y gagawa ng hopya. Dalawang klaseng hopya ang gagawin natin. Ang hopya ube at hopyang munggo, yellow munggo ang gagamitin natin. So, sisimulan po natin ito. Ang ating hopya ay dalawang klaseng dough na pagmimix natin. So, we'll do the first step. And don't worry, at the end of the show, tapusin niyo po ang show at makikita nyo ang mga ingredients na aking gagamitin para magiging madali po sa inyo sumunod at makapaggawa ng inyong hopya. Hopya is very famous in the Philippines. Maraming klaseng hopya. So ngayon, ang gagawin ko yung basic lang muna na baking, which is hopya. Gagamit po tayo sa first dough, gagamit po tayo ng 2 cups of all-purpose flour, half cup of water, half cup of vegetable oil ang ginagamit natin. Vegetable oil. And half a teaspoon of salt. Nakikita nyo rito, meron akong 2 itlog. Ito'y gagamitin natin sa pag nagawa ng mga hopya, pag basting. Ibabrush natin ang hopya ng egg. Pero egg yolk lang po ang kailangan. Hindi natin kailangan yung white. Okay? So, tabi muna natin yung itlog. Umpisahan natin. Hindi tayo gagamit ng mixer. Ang ginagamit ko po ay the food processor. So, ilagay lang natin lahat ng ingredients dito. So, we'll put the 2 cups of flour, half a teaspoon of salt. Okay? So, now, atin po siyang umpisa. Medyo may kaingayan, so pasensya na po. So, pupulse lang natin hanggang ma-mix yung flour and the salt. Okay? So, next step, ihulog na natin yung mga liquid. So, hulog muna natin ang ating water. And next, ihulog naman natin ang ating vegetable oil, half a cup, until everything is fully incorporated. Sa mga taga-Pilipinas na wala naman ng food processor, pwede naman ninyong gamitin ng kamay. I-mix nyo lang sa isang bowl and then i-mix nyo lang maigi until everything is fully incorporated. Ano pa? Okay, so tapos na ang ating first dough. Now, what we're gonna do is ininid natin to. Tulad ng sabi ko, sa mga walang machine, pwede niyong i-mix and then just keep on kneading it until it's fully elastic. So, kunin po natin. Gagawa po tayo ng 2 sets of dough. Katulad ng sabi ko kanina, gagawa ko ng ube hopya and the yellow munggo hopya. Papakita ko rin sa inyo ang paggawa ng munggo. Mamaya, Pero yung ube, alam naman ninyo na kung paano gumawa ng ube. Pinakita ko na yan sa mga nakaraang episode ko kung saan ako gumagawa ng iba't ibang klaseng kakanin. Alright, so we'll just scrape everything off.
Alright, gagamitin pa rin natin ito sa paggawa ng pangalawang set ng dough. So all you have to do is just keep kneading the dough until it's fully elastic at mix na. So you just keep on kneading the dough. Nakikita ninyo may mga puti-puti na hindi pa nahalo. So kailangan lang natin i-knead ng maigi. Exercise na rin ito para sa inyo. Kaya gagamitin nyo ang inyong mga muscles to keep kneading the dough. Okay, so now we just have to, itong saran wrap na ginamit ko rito, gagamitin ko lang to para okay. So, ayan po. Nakita ninyo ang ating first set ng dough. Ayusin ko lang yung ibang ingredients for the next dough and I will show you how to make the second dough. Alright? I'll be back. Okay, so, nagawa natin yung first dough. Nilagyan ko lang ng mark ng 1. Now, we're doing the second dough of our hopia. Kaya ako gumagawa ng dalawang klaseng dough. May mga hopyang malambot. But the way I make my hopya, it's flaky. Okay? So, gagamit muli tayo ng all-purpose flour, which is 1.5 cup. Okay? Next, we'll add half a cup of white sugar. Okay? And then next, we need to put 3/4 cups of lard, or yung tinatawag na shortening, vegetable shortening. Dito sa Amerika po, ang ginagamit ko yung Crisco. Okay? So, we need 3/4 cups of Crisco. Imimix lang po natin ito ng sabay-sabay. Okay? Ngayon, ating i-food process. Katulad ng sabi ko kanina, kung wala kayong food processor, lalo na sa Pilipinas, you can use your hand. Ini-knead nyo lang po maigi. Okay? So, ano na natin. Ipapulse ko muna. And we'll mix everything together. The Crisco, yung lard na ginagamit natin, yan ang lutong, or make it flaky. Okay? Para maging crusty ang ating hopya. Ayan. So, okay na po yan. Kunin natin ang ating second mixture, which is the second dough. Ini-knead po natin siya uli. So, ipagsasama lang natin. If you'll notice, iba ang texture nito, napakalambot. It's really, really smooth and very soft. Just keep kneading it. At i-roll natin as a ball. Tulad ng number 1 dough. Okay, so tapos na po ito. Ngayon, tayo gagawa ng filling. Meron na akong prepared na ube ahead of time. And then, I'll show you how to make the munggo filling. Para alam po ninyo kung paano ang consistency ng munggo. Also, meron din nabibili sa mga Asian market na, ano ba to? Yung black bean na munggo na sweetened na. So, with that being said, kasi masyadong malambot naman yon, so nilalagay ko sa ref para mag-stiff.
However, kung gusto nyo medyo tumigas pa ng konti, iluto nyo lang hanggang sa the more siya maging stiff ng konti. Okay? So, this is our number 2 na dough. Nilalagyan ko lang ng milk. Kasi ayusin ko lang ang pagluto ng munggo and I will show you how to make the munggo filling. Okay? So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang paggawa ng filling ng ating hopya. Yung una, yung ube, katulad na sabi ko kanina, gawa na yon ahead of time and you know the recipe on that one. Ngayon, gagawa tayong munggo. Ito is 1 pack of this. It's, I think it's 1 pound ng yellow munggo. It's split in half po ito, no? Kung makikita ninyo. So, isang pack nito, plus 5 cups of water. Ibabad nyo lang. Pwedeng overnight, which is better. Ako kaninang maga ko lang ito ibinabad. So now, yung 5 cups na water and yung munggo, pinakukuloan ko. At ito yung aking palalambutin. Okay? Pagka lumambot na ito, babawasan natin yung tubig para hindi siya matagal lutuin at hindi masyadong magtubig. So, ito, inumpisahan ko na. Nandito po ang ating munggo with the 5 cups of water at pinakukuloan ko lang to. Okay? Pagka ito na kulo na, balikan ko kayo. Alright, so ito po yun, ano? Pinalalambot lang natin. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kung ano-anong mga kasamang ingredients nito. We will need 1/3 cup of white sugar, isang lata ng condensed milk, and 1 teaspoon of vanilla. So, hintayin lang natin itong kumulo at pagkulo nito, ilalagay natin ang ating mga ibang ingredients. Dough, babawasan natin ng tubig. Alright? Okay, medyo nagkaroon po ng konting glitch kanina nung ginawa ko ito at walang volume, hindi ko suot ang aking microphone. So anyway, tulad ng sinabi ko sa inyo, binawasan ko yung tubig, nilagay ko yung isang latang condensed milk. Haluin nyo lang ng haluin. Ginamit ko po itong aking grinder na para ma-smash ng maigi. However, for those na walang ganito, pwede pa rin naman. Kasi habang niluluto nyo, lumalambot po yung ating munggo. Pwede nyong i-smash with your sandok, with your spatula or whatever you use. Okay? Also, I'm using non-stick pan, ano, para sa ganon, hindi madali siyang matanggal sa ating pot. Hindi siya masyadong maninikit pati. And then I put the sugar, added the sugar and a teaspoon of vanilla.
Ngayon po yung sinabi ko kanina, yung sugar, bago ninyo ilagay, tikman nyo muna kasi nilagyan ko ng isang condensed milk. Kung enough na sa inyo ang ating yung tamis ng inyong munggo, then you don't need to add sugar. Naglagay lang po ako ng konti kasi yung ating dough is walang tamis po yon. Ito ang magbibigay ng tamis sa ating dough. Okay, so hintayin lang po natin to hanggang sa lumapot ito at pwede na nating magamit sa paggawa ng hopya. So pakita ko sa inyo mamaya kung anong tamang consistency ng munggo. Kung makikita ninyo ngayon, ang aking munggo, sweetened munggo, ay ready na to. Kasi mararamdaman naman ninyo medyo bibigat na ang paghalo, parang ube halaya. So, pag makikita ninyo, hindi na watery ang ating munggo. So, this is done. Patayin na po natin ang ating apoy. At ito'y palalamigin lang natin, kasi hindi natin pwedeng gawin yung hopya na mainit ang ating munggo. So, this is done. Ilalagay ko lang to sa lagayan at aking palalamigin. And then, our next step, we will do the hopya. Ayan. So, now, habang pinalalamig ko sa ref yung munggo, gagawin natin ngayon yung pinakado ng hopya. So, ito yung kukunin natin, gagawin natin yung number 1, yung first dough. Okay? Ito yung first dough. Pag ginawa natin ang mga dough na to, you have to let it rest for at least 1 hour. Ilagay ko siya sa ref. So now, iro-rolling pin natin, ipa-flat natin. Okay, so now na-flat ko na yung first dough na ginawa natin. Isusunod natin ngayon yung second dough sa ibabaw nito. What I normally do sa pangalawang dough, i-spread lang natin. Hindi natin kailangan i-rolling pin. So we will just evenly spread the whole second dough sa ating first dough. So spread lang natin evenly hanggat matakpan yung ating first layer na dough. Okay, so now, na-spread ko na evenly yung ating second dough. Make sure it's fully covered yung ating first dough with the second dough. Okay, so now what we're gonna do is, i-roll natin to. Okay, so eto na ang ating panghopya. Isasantabi ko lang muna para magawa ko yung pangalawa. Pagkatapos, balikan ko kayo. Okay? Okay, so yung isang log na ginawa ko, dahil dalawa yun, mini-measure ko siya. Tig 50 grams ang nilalagay ko para pantay-pantay ang ating hopya. Pare-pareho ang laki. So, it's really good na mini-measure mo. Alright, so, tig 50 grams ang
ang weight po ng bawat hopya natin. Ito yung ating munggo na ginawa kanina. Kung ano nyo, it's firm na, no? Tapos, ito naman yung ube na ginawa ko na ahead of time. Yan ang magiging palaman natin. So, we're making hopya munggo and hopya ube. So, firstly, ang gagawin natin ay i-flatten natin to ng pabilog. Okay? So, next thing is kukuha tayo, mag-i-scoop. Ay, yung sa ice cream scooper para pantay-pantay din yung laman sa loob. You don't want it over ang laman ng loob. So, i-close lang natin. Okay? And then, we'll turn it around. Okay lang kung makikita ninyo may ganyan. That is fine. Hindi siya, pwede nyo i-close lang. So, our next thing is to use this. Para pare-pareho ang laki ng ating hopya. Okay? So, now, ito po ang ating hopya. So, gawa pa tayo ng isa. Iko-close lang natin. Hindi kailangang maganda yung sa ilalim. Okay? And round it. Ilagay natin to and press it down. Okay? So, ayan po ang paggawa ng hopya. So, gagawin ko po lahat ito. It's the same procedure sa ube. Okay? Pero kung gusto niyo makita, pakita ko na rin sa inyo ang para sa ube. Nilagyan ko nga pala ng parchment paper yung aking baking pan. Medyo may kalakihan itong aking isang ice cream scooper kasi I don't want to use the same scooper for this para wag magkaroon ng contamination because of the color. Hindi natin, okay? The same procedure ng pagsara. Just roll it. Does not need to be perfect kasi mako-cover yan eh. Tsaka hindi naman to umaalsa. So, okay lang. Okay? So, and this is the ube hopya. Okay? So, tapusin ko lang lahat ito. Lalagyan ko ng palaman. At pagkatapos, papakita ko sa inyo kung paano ang pag-bake nito at pag-base, pag-brush ng egg wash. Ng egg yolk, not egg wash. Kasi yung egg wash with water yun eh. So this, yung pag-brush ng egg dito is just plain egg yolk. Okay, so balikan ko kayo pag natapos ko ng lagyan lahat ito ng palaman. I'll be back. Alright, so ito po nagawa natin. Actually, ang nagawa natin is 2, 4, 6, 43 pieces na hopya. So, yung 4 na itlog na egg yolk, ito po yun, ibabrush lang natin yung itaas. At pagkatapos, ibibake po natin. Actually, I preheated the oven already. Bibake natin to sa 400 degrees Fahrenheit, no? And for about between 25 to 30 minutes. So, umpisa natin sa 25 minutes. And then, we'll look at it. Pagka 25 minutes, kung kailangan pa ng extra 5 minutes, that's when the extra 5 minutes comes in, which makes it a total of 30 minutes po natin
bake. So, ngayon, naumpisahan ko ng i-brush yung iba, no? And we'll just finish it up. We don't need to brush the side. Okay? Unang-una, while I'm brushing this, gusto ko po magpasalamat sa mga existing subscribers ko at sa mga bago na hindi niyo ako nakalimutan even though wala ako nagawa for a month. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. For those existing subscribers, please don't forget to keep on following, to watch the whole video, and share it po sa mga kaibigan para makasubscribe po sila. And that way, marami tayong matuturuan na magluto ng iba't ibang klaseng baking at saka mga kakanin. Okay, so tapos na. Ilalagay na po natin to sa oven at 400 degrees Fahrenheit. Alright, eto na po ang ating finished product, ang ating hopya. Mainit pa galing sa oven. Oh, by the way, it took me 30 minutes para po dito sa hopyang to, sa baking, okay? So, kung makikita nyo, napakaganda ng ating hopya, munggo and ube. Ito po ang buong paggawa po ng hopya. So, sana po kayo ay may natutunan tong araw na to at makagawa rin kayo ng hopya ninyo sa bahay ninyo. Magandang pangnegosyo rin to. Mura lang ang mga ingredients nito. Yung munggo, mura. Yung ube, well, a little pricey kasi gagawa ka ng ube. Pero ganun pa man, you can do whatever you want kung anong gusto nyong palaman sa inyong hopya. Kung makikita nyo, medyo may kainitan lang. Ito po ang ating hopya. Mainit pa. Alright, so till next time, another baking session with me. Tayo gagawa ng pan de coco na kung saan ituturo ko sa inyo ang paggawa ng palaman ng pan de coco at ang bun. Okay, so enjoy and thank you, Lord. To God be the glory. Maraming salamat po and please continue to subscribe for those new viewers. Subscribe, like, and share. Till next time po sa inyong lahat, maraming salamat po.